Now, pag-uusapan po natin chapter 25 up to 26. Only 2 chapters for today. Parang napayes tayo. Yes! Puro 5 chapter, Pastor. Ngayon, ito lang. Parang gusto mong mapaaga. Kasi yung iba sa inyo, gutom na. Hindi yun, joke lang. Baka iba sa inyo, excited lang na makadaupang palad ang ating mga kabiyaya sapagkat meron po tayong fellowship. But for now, let's eat the spiritual food. Amen? Okay, magbalik po tayo. Let's have a very, very quick review. Ito po yung mga dapat nating tandaan. Last Sunday, tinalakay po natin anong chapter? Chapter 20 to 25. Of course, kasi 25 to 26 yung ating pag-aaralan. 24 rather. Ito po yung mahalagang dapat nating alalahanin. Remember this. Remember, nung si Jesus po ay pumasok sa Jerusalem, ito po yung tinawag na triumphal entry. Alright, basahin ko lang po. Jesus' triumphal entry declared Him as the promised Messiah and King. Through His finished work, we no longer strive for victory. Hindi na po. We rest in the victory He has already won for us. Isipin nyo, yung tagumpay na pinipilit makamtan ng tao ay binigay na sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Another thing to remember, nung si Jesus po ay tinanong, ano ang dakilang kautusan? Ayan po, pinakita ni Jesus, pero alam natin na wala pong nakasunod. Pero sa kanyang kagandahang loob ay ginawa niya to para sa atin. The greatest commandment reveals God's perfect standard that no one can fully attain under the law. For the law was only a shadow pointing to Christ. Anino lang po ang kautusan patungo sa ating Panginoong Kristo. Look at this, but by God's grace, Jesus perfectly fulfilled and obeyed the law on our behalf. Therefore, because of His finished work, again, the Father is fully pleased with us in His beloved Son. Pastor, ba't lagi nyung nababanggit yung finished work? Because the work is finished. Paano mong tatapusin ang tapos na? So kapag tapos na, anong dapat mong gawin? Magpahinga ka at magpasalamat. Kasi yung dapat mong gawin na hindi mo naman kayang gawin ay ginawa na ng Panginoon para ikaw ay mamahinga at ikaw ay mabigyan ng pagkakataon malayang sumamba sa Kanya. Amen po ba? The Lord Jesus has done. That's why Jesus is sitting at the right hand of the Father right now. The Lord Jesus is seated with us. Tayo po'y kasamang iniupo sa kanan ng Ama. Si Jesus ay nakaupo dahil tapos na ang gawa. Tinapos niya na. At tayo po'y kanyang inuupo. Spiritually speaking, kaya tandaan nyo, hindi ka talunan. Ikaw ay mananagumpay sapagkat tinapos na ni Jesus para sa iyo ang laban. Amen po ba? Mari ba natin palapakan ng Panginoon? That's why the Father is fully pleased. Sipin mo, nalulugod sa iyo ang Ama. Hindi lang ang iyong asawa, hindi ang iyong mga kapitbahay, hindi sila nalulugod sa iyo dahil sila naiingit marahil. Nakikita nila yung pagpapala ng Diyos sa iyo na hindi nila lubos na isip. Kaya magala kayo, ngumiti lang kayo kapag kayo, alam niyo, totoo yan, nasa Bible po yan. The Lord make His children na kaingitan. Totoo po yan. Bakit? Doon kasi nakikita yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Another thing to remember, nung si Jesus po ay tinanong ng mga disipulo, kailan po ba at ano ang mangyayari sa mga huling panahon? Again, sinabi po ni Jesus na makikita nyo ang mga senyales. Diba? Nangyayari na po. Earthquake, famines. So, na-discuss na po natin yan. Ito po yung malaking kaisipan. The rapture can happen at any moment. Katulad ng lagi nating binabanggit. Walang nakakaalam kung kailan po magra-rapture. No one knows. Okay? While Christ's second coming is preceded by signs that we
now see unfolding before us. Nakikita na po natin. His return is drawing near, and God's grace assures us of the blessed hope we have in Christ. Malapit na po. Every day, be excited. The Lord can return at any moment. Mamaya, bukas, at alam niyo, huwag kayong makaramdam ng parang panghihinayang. Gusto niyo bang maiwan? For sure, hindi. Sapagkat alam niyo po ba na kapag bumalik ang Panginoon, yun ang pinakamagandang bagay na meron lang, na may pwede nating tanggapin. We have the bodily redemption. Yung katawan mo na nirarayuma, yung katawan mo na nakakaramdam ng high blood, blood pressure, sugar, potassium, lahat, ay papalitan ng katawan ni Kristo na hindi na muling magkakasakit, hindi na muling mamamatay. Amen, Rubia? Forever young. Palapakan natin ang Panginoon. Are you excited? Tayo nga po hindi pwedeng lumipad sa mataas. Tayo po'y nalulula, di ba? Nahihilo ka. Bakit? Yung katawan mo hindi niya kaya i-contain. Yung kaluwalhatian ng Panginoon. Sipin nyo, yung katawan mo sa ere, di ba? Sasabog yan. Magiging bopis yan. Sabagat hindi. Dahil yung katawan natin ay limitado. Yan ay nangyari. Dahil dulot yan ng kasalanan. Kaya hindi kalooban ng Diyos ang tao ay mamatay. Hindi rin niya kalooban ng Diyos na ang tao o kanyang mga anak ay nakikita niyang nahihirapan. May sakit. Mga kabiyaya, ito naman ay kaisipan lang na kung si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at hindi niya tayo pinagaling. Matitiis ba ng Panginoon na mabuhay tayong mahaba na nakahandusay lang sa kama? Sino rito gustong mabuhay ng 100 years pero bedridden? Taas ang kamay, ipapanalangin ko kayo ngayon din. Gusto nyo mabuhay ng mahaba, tama po ba? Pero gusto nyo, ang pagkakaroon ng buhay na mahaba, nangangailangan ng malusog na pangangatawan, nangangailangan ng malakas at walang sakit. Sapagkat pag wala kang sakit, may enjoy mo pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon, mapupuntaan mo yung mga lugar na kung saan hindi mo pa napupuntaan. Isipin mo, isang hakbang di ka makakbang. Tatapa ka lang, namamaga yung uric acid sa katawan. Alam nyo, kalooban ng Diyos ang anak niya walang sakit. Kasama yan sa kanyang binayaran sa krus ng Kalbaryo. Kaya patuloy niyong angkinin. Tandaan niyo mga kabiyaya, dito lang natin magagamit ang kagalingan sapagkat sa langit wala na pong sakit, walang karamdaman, walang problema, walang kahirapan. Kaya may magandang balita ako sa inyo. Kung ikaw ay may sakit at inaangkin mo sa pangalan ni Jesus, magaling ka na. At nararamdaman mo pang may sakit ka pa, hindi ibig sabihin hindi ka pinagaling. Lakaran mo lang, nangyayari lang ang pangako ng Diyos sa mga taong naniniwala. Naniniwala ka ba? Angkinin mo sa kanyang mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naangkin ko, magaling na ako. Nakikita ko may sugat pa, pero magaling na ako. Hindi ibig sabihin na walang nangyayari, hindi mo nakikita, walang nangyayari. Merong nangyayari. Nagdududa ka lang kasi. Kaya ka tinatanong ng Panginoon, naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? Ewan ko po, Lord, hindi ka naniniwala. Bahala na kayo, Lord. Hindi po, ang tanong ng Panginoon, do you believe that I am able to do this? Anong hindi kaya gawin ng Diyos? Si Jesus, nung siya po'y pumunta kay Lazaro, si Lazaro'y patay pero muling binuhay. Walang lumapit kay Jesus na may sakit na hindi na pinagaling. Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon na ang kanyang anak nalulungkot po, nasasaktan po ang Panginoong Jesus nung siya po'y nandito. Kaya nga anong ginagawa ng Panginoon? He came around doing good, healing all who are sick. Lahat ng lumapit kay Jesus ay kanyang pinagaling. Huwag mong pagdudahan. Gusto ng Diyos gumaling ka. Gusto ng Diyos wala kang sakit. At gusto ng Diyos habang tayo nabubuhay, habang hinihintay natin ang kanyang malapit na pagbabalik, matagpuan niya tayong masaya, masigla, malusog,
pinagpala at pinaburan. Amen po ba? Maaari ba natin palakpakan ng Panginoon? This is the life of His children. Ganito dapat mamuhay ang mga anak ng Diyos. Yan po introduction lang. Hindi ko alam bakit pinapasabi ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sabihin mo sa aking mga anak na sila'y gusto kong gumaling at sila'y pinagaling ko na sa aking mga sugat. Amen po ba? Sakit sa ulo, yung nararamdaman mo na parang hindi ka na makayuko. Yung bata, flexible ka. Yung medyo nagkaedad ka na, konting balik, di mo na maibalik. Naibita na ako. Speak life to your body. Amen? Speak life. And of course, you have to discipline yourself. The Bible says, Titus chapter 2, verse 11, the grace of God teaches us to live upright, self-controlled in this present age. Yung self-control po, hindi natin kaya yan. Kasi anong gusto ng laman? Yung kung ano ang masarap. Ang gusto ng laman, yung nakakapuno ng kanyang satisfaction. Ang gusto ng laman, yung masarap lang. Tulog, kain, hilata. Ayan ang gusto ng laman. Kaya pagka nasobrahan na, ayan na. Tsaka ka mananalangin. Meron pong tinatawag sa Bible, the grace of God teaches us to live upright and self-control. Totoo naman, lahat po ng sobra ay masama. Kaya tinuturuan ang biyaya rin po magtuturo sa atin, tama na. Pag sinabi na kaya ka binawalan dahil humantong ka na sa sobra. Ang makahirap kasi, alam mong sobra na, bira ka pa ng bira. Tama na yung makatikim ka man lang. Huwag mo namang suluhin, bumili ka ng 2 kilo, tumatago ka sa likod ng pinto, binanatan mo yung lechon. Kahit araw-araw kumain ng lechon, kung moderate lang, okay lang yun. Kung bumumpa ka na soft drinks, 1.5, sa'yo lang. Tapos yung nagpa-check up ka, mataas sugar mo, inakabahan ka na. Di ba, makalago ka man lang, okay na. Tama mo ba? Ang biyaya po yung nagtuturo sa atin ng self-control. We need to take care of ourselves because our body is the temple of the Holy Spirit. Remember that because, again, the reason why I do not plan to say this, but it is the presence of God that enables me to say, take care of your body. Live self-control. Live a healthy life. And you are healthy because you are in Christ. Can we say amen? Palakpakan muli natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Alright, chapter 25. Pastor, ito na. Chapter 25 po tayo. Meron lang pong 3 bagay dito sa chapter 25. Mababasa kayo, the parable of the 10 virgins, the parable of the bags of gold, and the sheep and the goats. Lahat po ng chapter 25 ay parable. Now, ibibigay ko lang po sa inyo yung mga importanteng detalye rito at meron pong mga interpretasyon na paniniwala, traditional interpretation, at ibibigay ko rin po sa inyo by the grace of God, ito talaga yung ibig ipakahulugan ng Panginoon. Okay? Basahin po natin. Nagtuturo po ang Panginoon ng parabola. Matthew 25, 1 and 2. Sapagkat ano po yung chapter 24? Ang sabi niya sa mga huling araw, walang nakakaalam. Diba? No one knows the day and the hour. Ang sabi ni Jesus. So chapter 25, gumamit siya ng parable. So ang sabi ni Jesus, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet their bridegroom. Verse 2, 5 of them were foolish, and 5 of them were wise. Look up here. Ang sabi po ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng 10 birhin. Okay? 5 rito ay mangmang, 5 rito ay marunong. Now, babasahin ko po muna. Verse 3 and 5. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Di sila nagdala ng langis para sa lamp. The wise ones, however, took oil in jars. Ibig sabihin, nagdala ng langis along with their lamps. Then the bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Ito po yung tinuturo ng Panginoon sa paraan ng parabola. Ito po ang interpretation po ng traditional. Ang sabi po, look up here
Meron pong ilang birhin, 10. 5 mangmang at 5 marunong. Ang sabi po, according to traditional interpretation, ito po ay tumutungkol sa church na ibig sabihin na kalahati lang ng simbahan ang mararapture, maliligtas, at ang kalahati ay may iwan. Lagot ka. Baka kasama ka sa kalahating may iwan. Hindi ka ba natatakot? Paano mo malalaman na ikaw ay kasama sa 50-50? 50-50 talaga yan, Pastor. Ito po ba ang ibig sabihin ni Jesus? Na kung ito ay tumutungkol sa simbahan, nakaka-alarma to. Pastor, sa simbahan na lang tayo tumira para makasiguro tayo, kasama tayo sa 50. Totoo po, according to traditional interpretation, meron po sinasabi nila na kalahati lang ng church ang maliligtas kapag dumating na ang panahon. At ang kalahati may iwan. Kaya ang sabi ng pastor, maganda to ituro. Panigurado, isang salita ko lang sa mga miyembro. Kung ayaw mong masama sa kalahating hindi maliligtas, magbigay ka. Maglingkod ka. Gawin mo ano ang dapat mong gawin. So wala kang kasiguruhan na kahit anong gawin mo, pag sinabi, Pastor, okay na mo ba ito? Brother, konti pa. Konti na lang, makakasama 49 ha? Pag ikaw yung pang 50, di mo ba nakakabahala kung ito ang paniniwalaan natin? Kung ito ang ibig ipakahulugan ni Jesus, na ang mga naglalamig sa Panginoon silang maiiwan. Kaya ang sabi, ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So ikaw ay kailangan mong magtiis. Tiisin mo. Kaya ang mahirap, umaangal ka na at ang sabi mo, gusto ko nang bumitaw, Lord, ang hirap na. Ito kaya talaga yun. May magandang balita po sa inyo. Hindi po itinutukoy ni Jesus dito ang simbahan. Ang tinutukoy niya po rito ay ang bansang Israel. Kasi po ang Israel ay tatanggi at tinanggihan na nila ang hari. Sino po ang hari? Si Jesus. Kalahati po ng Israel ang maliligtas. Kalahati po ng Israel ang maiiwan sapagkat tinanggihan nila ang Mesiyas. Tinanggihan nila ang hari na si Jesus, ang hari ng mga Hudyo, ay tinanggihan nila. Kaya mag-alala kayo, hindi kayo kasama sa 50-50. Kasama kayo sa simbahang mararapture. Amen po ba? You are saved forever. Come on, give me praise. Ito po ay, remember, the Gospel of Matthew is all about for the Jews. Tinuturo ni Jesus o isinulat ni Matthew ang Gospel for the Jews. Hindi ka po Jews. Hintil ka. Mahilig ka lang uminom ng juice. Kaya piling mo, Jews ka na. Pero hintil ka. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And now, isang parabola naman, doon naman sa bag of golds. Okay? Verse 13, baba muna po tayo sa verse 13. Kaya ang sabi ni Jesus, therefore, keep watch. Keep watch because you do not know the day or the hour. Yan lang po ibig sabihin ng the parable of the 10 virgins. Baka kasi pag nababasa nyo, ano ibig sabihin ito? Alam niyo po, tinawag sa Bible ng Israel talaga, virgin, diba? Rejoice, O virgin, daughter of Zion. Binanggit po yan sa Bible. Napunta po tayo sa the bag of golds. Remember, isang parabola na binigyan ng 5 talento, binigyan ng 3, binigyan ng 2, binigyan ng 2 at binigyan ng 1. Ito po ay patungkol sa according to their capacity or kanilang kakayanan. Tandaan po natin, yung 5, ginamit nila at nagkaroon uli ng 5. Kumbaga nagbunga. Yung 2, ginamit, naging 4, nadagdagan. Yung 1 na lang binigay, hindi niya pa ginamit, ibinaon pa sa lupa. Kaya kung meron kayong 1, huwag nyo nang ibaon. Gamitin nyo na. Sapagkat nagaling po ang Panginoon nila. Ito po yung parable, okay? Yung 1 na binigyan ng 1, hindi niya ginamit, kinuha pa sa kanya. Pero yung 5 na binigyan at nadagdagan at naging 10, ano ang sabi? His master replied,
Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Hindi ba't kayo gandang marinig na pag dumating ang panahon, haharap tayo sa Panginoon at sasabihin niya sa atin, ginawa mo ba? Have you used the gift I gave you? Yes, Lord. I use it by your grace for your glory. Ang sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Come and enjoy your master's happiness. Come on, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Pag dumating po yung panahon na yun, grabe, papasok tayo. Alam niyo po, ang gantimpala. Tayo po yung magkakaiba. Totoo po yan, pero ang pagpasok sa langit, lahat tayo papasok sa langit. Pero ang gantimpala po natin, ang Diyos ang nakakaalam. Kaya sabi ko po sa inyo, anumang paglilingkod ang ginawa niyo sa Panginoon, nakikita man o hindi nakikita ng tao, nakikita yan ng Diyos. Amen po ba? At yan ay kanyang gagantimpalaan. Gamitin mo. Walang anak ng Diyos ang walang kaloob. Kung ikaw ay born again, tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, meron kang kaloob, gamitin mo sa Panginoon. Ang problema ay hindi mo alam kung ano yung kaloob mo, lagi ka lang nasa loob ng bahay mo. Lumabas ka at ipagamit mo ang kaloob na biyaya sa inyong Panginoon. Amen po ba? Yan po yung patungkol sa the parable of the bag of gold. Napunta po tayo sa the sheep and the goat. Or yan po yung dalawa. Okay? Dumating po, again, binanggit ng Panginoon na ihiwalay niya ang tupa at ihiwalay niya ang mga kambing. Alam niyo po ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Pero ang mga tupa, anong sabi niya? Tumuloy kayo sa aking kaharian. Yan po yung patungkol sa mga tao na handang mamuhay sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat ano sabi ng parabolang ito? Ako'y walang damit, ako'y dinamitan nyo. Ako'y nauuhaw, ako'y pinainom nyo. Yung po'y larawan ng paglilingkod sa atin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino mang magbigay ng isang basong tubig na ginawa mo para sa lingkod ko'y ginawa mo para sa akin. Amen po ba? Kaya kung kayo nabibigyan ng pagkakataong maglingkod sa Panginoon, maglingkod po tayo. Suportahan po natin ang mga lingkod ng Diyos. Sila po'y lingkod, hindi po sila naghahari-harian. Sila po'y lingkod ng Diyos, suportahan po natin. Kung naniniwala kayo na ang tao ito'y tinawag ng Panginoon, suportahan nyo. Sapagkat hindi nyo ginawa para sa Kanya. Kanina nyo ginawa yun? Para sa Panginoon. Isang basong tubig lang ibigay mo. Gagantimpalaan ka ng Panginoon. Kaya pag nakakita kayo ng pastor, bigyan mo ng isang basong tubig. At sabihin mo, Panginoon, ito lang ang may bibigay ko. Bigyan mo. Kaya mong uminom si pastor hanggang mawala ang uhaw. Pero kung kaya mong magbigay ng anumang bagay na ipaglilingkod mo sa Kanya, alam mo gusto ng mga pastor o ng mga lingkod ng Panginoon, makasama kayo sa paglilingkod sapagkat kalooban ng Diyos na tayong lahat ay sama-samang maglingkod para sa Kanyang kapurihan. Can we say amen? Yan po yung patungkol sa sheep and goats. Ito po yung sabi ni Jesus sa Matthew 25:40, the king replied, truly I tell you, whatever you did for one of the least of brothers and sisters of mine, ano po, okay? Binanggit ko na kanina, ano sabi dyan? You did for me. Ano ba pong bagay ang ginawa mo? Pinagpala mo yung pastor? Hindi po ako natanahihiyang sabihin sa inyo to dahil hindi ito po'y sinasabi ng salita ng Diyos. Hinihiyaan mong lingkod ng Panginoon o nag-share ka sa iyong kabiyaya. Kanina mo ginawa yun? Sa Panginoon. Napakaliwanag ko, whatever you did for one of the least of brothers and sisters of mine, tinawag tayo mga brothers and sisters ng Panginoon, you did it for me. So if you have, and I know, tayo po'y pinagpala ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala. Amen po ba?
Pinagpala ng Diyos ang mga isipin mo. Nagturo ang pastor, nangaral ng mabuting ebanghelyo, nangaral ng biyaya ng Panginoon. Pinaniwalaan mo to at isinabuhay mo. Umunlad ang buhay mo. Nakalimutan mo yung nagturo sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, o maging ni Apostol Pablo, di ba? Hindi ba kalabisan na tumanggap ang mga nagtuturo sa inyo ng biyaya? Sapagkat ikaw ay napagpala dahil sa pamamagitan ng kanya ibinigay na salita ng Diyos sa kanya patungo sa iyo. Napagpala ang buhay mo. Gawin mong pagpalain mo rin ang lingkod ng Panginoon. Sapagkat again, hindi mo ginawa yun sa kanya. Ginawa mo yun para sa Panginoon. Amen po ba? Mari ba natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Jesus. That's all chapter 25. Chapter 26. Kala nyo, konti ha? Ganyan karami ang chapter 26. 8 segment. Alam niyo po, chapter 26 is the longest chapter in the book of Matthew. Akala nyo, 2 chapter, excited tayo na saglit lang. Hindi ho. Pero by the grace of God, susubukan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pala, sorry. 9 segment ang chapter 26. Pero hindi po tayo po din ng rapture dito. Maniwala kayo. Chapter 26, ready? Ito po, chapter 26. Simulan po natin the plot against Jesus. Jesus anointed at Bethany. Judas agrees to betray Jesus. The Last Supper. Jesus predicts Peter's denial. Gethsemane. Jesus arrested. Jesus before the Sanhedrin and Peter disowned Jesus. Napakahaba po niyan. Chapter verse 1 hanggang 75. 75 verses ang babasahin natin. Kaya panigurado, magigising kayo. Ay, just kidding. Chapter 25 verse 1 and 2. When Jesus had finished saying all these things, ano yung mga binanggit niya kanina? The parable, right? Nakasunod po ba kayo? Again, sabi ni Jesus, when Jesus had finished saying all these things, yung parable, He said to this disciple, as you know, sabi ni Lord, as you know, the Passover is 2 days away, and the Son of Man will be handed over to be crucified. So, pinapaalam niya na sa kanyang mga disipulo na malapit na ako ipagkanulo at ako ay ipako sa krus. Verse 6, punta po tayo. Verse 3 and 5. Now, then the chief priests and the elders of the people assembled in the place of the high priest, whose name was Caiaphas. Noong panahon po noon, si Caiaphas po ang high priest nung si Jesus po ay nabubuhay. They schemed to arrest. Nagplano na sila. Ipinlano na yung pagpatay. Hindi po nagbanta. Ay ngayon, nagbabanta. Tuloy, hindi hearing. Dito, nagplano na. Anong pinlano? Yung pagpatay talaga. Ang mahirap ngayon, pinagbaba ka yan, o hinihiring, nagbantay ka, iba na. Ano yung mga ba? Ang gulo na ng panahon, buti na lang, nasa biyaya tayo. Again, they schemed to arrest Jesus secretly and ito totoo. Planado ang gagawing pagpatay. But not during the festival, they said, or there may be a riot, magkakagulo ang mga tao. Now, yan po'y pinlalo ng mga Pariseo, mga Sadduceo. Now, punta tayo verse 6. While Jesus was in the Bethany, pinlano po, hindi alam ni Jesus yon na nagplano na. Pero alam ni Jesus na darating na yung oras niya. At si Jesus po ay nasa Bethany nung panahon na ito. While Jesus was in Bethany in the home of Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume. What kind of perfume? Ay, hindi po totoo yun. Expensive or very expensive? Very expensive. Napakamahal na pabango. Ang sabi po ay 1 taong sweldo yung halaga ng pabango. Tanong po sa inyo, magkano ang minimum wage ngayon? 700? O
O bahala na kayo, pagpalagay ka na 700 for the reason of illustration. 700 times 365 or kung may mga holidays, bawasan, ganun po yung halaga ng pabango. Expensive or not expensive? Ha? Very expensive, right? Very expensive. Pero ito pong tagpo na ito ay tagpo kung saan ang babae na may dalang mamahaling pabango, hindi siya nang hinayang ibuhos kay Jesus. Bakit kaya sa tingin nyo? Puntahan muna natin ha. Again, a woman came with him an alabaster jar of very expensive perfume which she poured out on his head. Ito po yung picture as he was reclining at the table. Verse 8 and 9. When the disciples saw this, they were indignant. Nainis. Nagalit. Why this waste? Ano to? Nasayang. Sumigaw yung mga disipulo, pero nanginayang sila hindi dun sa ginawa ng babae, nanginayang sila sa pabango. Pero mo, nagpalusot pa ang sabi. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Totoo kaya? Na yung mga relief goods nakakarating? O napapalitan? O, nung mga sakuna, nagdatingan, spam, pagdating sa ano, yung tao, malapit ko ma-expire. Mapihira. Ganon ang mga ilarawan ng mga nanghinayang kuno. Doon sa napakabahal ng pabango, isipin nila. Hindi kaya naingit sila dahil hindi lang sila binuhusan. Eh baka kung sa kanila binuhos yun, gagaling-galing pa sila. Pero ba, nung ibinuhos kay Jesus, nanghinayang sila. Kunyari lang nanghinayang. Pero bakit? Ang totoo nun, galit kasi sila. Hindi naman nila talaga ibibigay. Siguro may better sasabihin lang nila sa mga poor, ipapanalangin ko kayo. Yun naman talaga ang totoo. Look at what Jesus did, how Jesus respond. Aware of this, verse 10 and 12, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done beautiful thing to me. Sabi po ni Jesus, the poor will always have with you, but you will not always have me. When she poured out this perfume on my body, she did it to prepare for my burial. Yan po ay simbolo sa darating na kamatayan ng Panginoong Jesucristo. And look up here. Ang babae po na gumawa nito kay Jesus ay babaeng makasalanan. Ang babaeng namuhay ng makasalanan. What an honor for the woman who lived a sinful life, undeserved. But because that woman received the grace of God, natagpuan niya at tinanggap niya ang biyaya ng Panginoon, she was able to do the beautiful thing to the Lord. Di ba ganun din po tayo? Katulad tayo ng babae na namuhay ng makasalanan, na minsan nalugmok sa kasalanan, pero tayo tinawag ng biyaya ng Panginoon. At nung nabago ang ating buhay, binigyan tayo ng Panginoon pagkakataong maglingkod. At ang sabi ng Panginoon, she has done good or beautiful thing to me. Ang paglilingkod po natin ginagawa sa Panginoon ay ino-honor po ng Panginoon at sinasabi na, you have done beautiful things to me. Again, the woman is undeserved, unmerited po yung kanyang tinanggap sa Panginoon. Pero yung babae po, sapagkat ito ang totoo, kapag naintindihan mo talaga kung gaano ka minahal ng Panginoon, hindi ka manghihinayang gawin ng dakilang bagay para sa Kanya. Amen po ba? Ito po yung tugon ng pasasalamat at pagtanaw. Sipin niyo yung babae na ito, babatuhin na lang hanggang mamatay. Pero pinigilan ni Jesus. At ang sinabi niya, batuhin niyo! Sapagkat yan ang nasusulat sa kautusan.
Pero ang sabi ng Panginoon, sino man sa inyo walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ano ko po sa inyo, may nakabato? Wala kahit isa. Si Jesus, pwede siyang batuhin. Pero hindi ginawa ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Tinanong niya ang babae, babae, nasaan ang iyong mga gagawin? Paglingon at pag-angat ng mata ng babae, nakita niya si Jesus. Nakita niya ang biyaya ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, ako man hindi kita inuhusgahan. Humayo ka at huwag nang magkasalang muli. Nung natanggap ng babae yun, inipon niya lahat ng kanyang magagawa. At nung nagkaroon siya ng pagkakataon, ibinuhos niya agad sa ulo ni Jesus ang napakamahaling pabango. Senyales na Diyos ko, salamat sa dakilang biyaya mo, sa iyong biyaya ng bagay ang buhay mo. This is the grace of God. The moment people know and understand the grace, people will change. Kaya huwag nating husgahan ng taong makasalanan. Iparamdam natin sa kanila, mahal kayo ng Diyos. Kung nakikita mo ikaw ng pinakamarumi, yayakapin ka ng biyaya ng Diyos. At kapag nangyari yun, katulad ng babae, hindi ka manghinayang gawin ang isang bagay na hindi magagawa ng mga nagtuturo ng kautusan. Sapagkat ang kayang gawin ng biyaya ay higit sa kautusan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! And look what Jesus said. In verse 13, truly I tell you, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, wherever this gospel is preached, throughout the world, what she has done will be told in memory of her. Isang bagay lang po. Kaya huwag kayong manghinayang maglingkod sa Panginoon. Minsan yung isang bagay na gagawin mo, yan yung bagay na magbibigay ng alaala para sa iyo. God will always honor your service to His Son. Ang sabi po ng Panginoon, sa amang dako, maipapamahayag ang salita ko, ang mabuting balita na ito. Ang ginawa ng babaeng ito ay maalala. Sabi mo, taong makasalanan, na binago ng biyaya ng Panginoon, ay naalala dahil sa kanyang ginawa. Ganon din po tayo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. At simbolo po, ang ginawa ng babae, ang ibinuhos niya ay ang pabango. Mangyayari po sa krus ng Kalbaryo, hindi pabango ibubuhos ni Jesus, kundi ang kanyang banal na dugo. Look up here. Jesus is the true treasure. He was anointed before the cross because He would soon pour out not perfume, but His own precious blood. Simbolo po yun. For our redemption, her broken alabaster jar point us to the broken body of Christ's broken body. And the fragrance that filled the house reminds us that the finished work of Jesus fills our lives with the sweet aroma of God's grace. Our worship is simply our response to His perfect sacrifice. Simbolo po yun. Ang babae binuhos ang pabango. Ilang oras na lang, ibubuhos ni Jesus ang kanyang banal na dugo. Ang alabaster jar na pinaglagyan ng pabango ay biniyak po ng babae sapagkat yun ang paraan para may buhos na. At sa krus ng Kalbaryo, ang katawan ni Jesus ay durog na durog para sa ating kagalingan. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon.